Doon sa langit, ang sabi ng Diyos, hindi na mangyayari yung ganyan. Okay? You will never experience companionship between a wife and a husband. Kasi pagdating doon sa langit, ang tawag sa inyo, wala lang babae, wala lang lalaki doon, you will be called as angels. So tayo pala, mga kapatid, kapag tayo ay namatay dito, hindi mo nahahanapin doon sa langit yung asawa mo. Hindi mo nahahanapin doon yung pangalawa mong boyfriend. No? Hindi mo na makikita doon yung panglima mong girlfriend or wala na palang ganon. Because we will live there as angels. And angels are spirits. Tama? So, in other words, mga kapatid, hindi mo na sabihin na, uy, di ba asawa kita doon sa lupa? Uy, ikaw, di ba, ikaw yung boyfriend ko nung ako pa ay grade 6? O, di ba yung mga ganon? Wala na palang ganon, mga kapatid. So, of course, yung mga, kung halimbawa, nakasampung asawa ka dito, hindi mo na ikiklaim yun doon na, naku, hahanapin ko dito yung aking first husband, yung aking second husband, nandito yun. Baka mamaya nagtago lang. Wala na palang ganon. At wala na ring babae doon o lalaki. Lahat tayo doon ay magiging anghel na sa Diyos. Amen? Palakpakan naman natin, no? So we will live there as angels, and take note, angels are spirits. Yun po ang isa sa mga paliwanag ng ating Panginoon doon sa mga Saduceo. Ito pa, sabi pa ng Panginoon, para lubusan ninyong maintindihan, meron akong ibibigay sa inyo ng mga halimbawa na taliwas sa pananampalatayang there is a resurrection of the dead. Sabi ng Panginoon. Ito mga Vikings na ito ay uri ng mga tao na wala silang ginagawa sa kanilang buhay kundi ang makipagdigmaan. War, 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 war. Makipag-away. Ngayon, habang nandito sila sa lupa, kapag sila daw ay namatay, ang paniniwala nila doon, nagkikipag-away pa rin sila doon sa langit. No? Ngayon, pagdating daw ng gabi, according to them, ang kanilang mga paniniwala, no? Yung mga bungo nila, yung mga halimbawa, yung mga napatay nila, sa paniniwala nila, ay ginagamit nilang tasa yung pag-inom ng kape, kaya kailangan daw nila habang nabubuhay sila, kailangan na patay, pakikipagpatayan doon sa dito para hindi sila matatalo doon sa langit. Para pagdating doon nila ng langit doon, panalo sila. Kasi wala na sa ibang gagawin, kundi laklak sila ng laklak ng kape gamit yung bungo ng tao na kanilang pinatay. Yun ang paniniwala nila ng mga Vikings na ito. Ngayon, ito namang isang grupo ng mga tao, ito naman yung tinatawag na mga hunters. No? Mga hunters na habang sila ay nandito sa lupa, ang ginagawa nila ay, ano yung hunter sa Tagalog? Mga ngaso ba? Mamamatay ba? Mga kuwan ba? Mga ulipon ba? Mga ganyan. Patyon nila yung mga... Patyonin ba? Patyon ba nila ba? Yung mga... Basta mga hayop. Hunters yung mga usa, mga kalabaw, o mga baboy ramo, yung mga ganyan. So, according to them, isa din sa kanilang pananampalataya na kapag namatay sila, ay, sa langit daw. Malawak daw na pastulan. Na yung tawag nito, yung forest. Kaya sabi nila, ay, pag namatay tayo, buhay na buhay pa rin tayo kasi marami tayong mahuhuli doon yung mga baboy ramo. Kasi nga, according to them, malawak daw doon ang kanilang ang lugar na kanilang pupuntahan, makakarating sila kung saan-saan. Yan ang pang-aano nila, no? So, of course, mga kapatid, ipinaunawa ng ating Panginoon doon sa mga taong Saduceo na kung anuman ang buhay na meron ka dito sa ibabaw ng lupa is of course will be a connection or will be a continuation having a relationship with God. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng magandang koneksyon. Kasi kumbaga, tandaan natin, kung hindi ka konektado sa Diyos dito sa lupa, hindi mo makikita ang mukha ng Diyos doon sa langit. Kasi wala kang magandang connection sa Kanya eh. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, sa paniniwala natin,
lagi nating tatandaan na ang buhay sa kabilang ibayo is, kumbaga, infinite, more than imagination. Kung ano man ang imahinasyon mo, ngayon, sabi nga, pag namatay ka, sana ay nandoon ka sa isang magandang kwarto, malapit sa Diyos. Pag namatay ka, kailangan ikaw ay nandoon, kalaro mo yung mga anghel ng Diyos. Pwede yun. At posible pang more than that, kung ang iyong mga ginagawa dito sa lupa ay nasa kabutihan at kabanalan. Kasi nga, paano ka magiging konektado, paano mo i-assure ang sarili mo na ikaw ay makapunta sa langit kung gumagawa ka naman ng hindi maganda dito? So, there must be a connection and there must be a relationship na kailangan maibigay natin, maipush natin habang tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga sabi ko, ay kailangan ko talagang i-recommend sa inyo. No? Tandaan ninyo, ngayon pa lang magre-recommend, kailangan araw-araw mag-beer tayo. Uminom tayo ng beer. Okay? Kailangan uminom tayo ng beer, mga kapatid. Now, in a practical way, tayo bilang mga anak ng Diyos at tinataka ng mahal na ingkong, akala natin yung pag-inom ng alak ay kasalanan. Hindi po. Okay? To tell you honestly, hindi po siya kasalanan. Huwag lang siyang gawing bisyo. Tama? Dapat i-recommend natin na uminom tayo ng beer araw-araw. Okay, so yung totoong beer, maaring, ay, bakit ganun? Inom ng beer. Well, kung sino bibili ng beer sa akin mamaya pagkatapos ng misa, iinumin ko. Yes! Bakit ko kailangang anuin? Pero mga kapatid, pag usaping spiritual, beer, letter B stands for Bible. Okay? Kailangan ugaliin natin mga kapatid, from now on, kailangan marunong tayong magbuklat ng Biblia. Because, okay sana huwag kayong magalit at huwag kayong matamaan. Mataba yung ating pangangatawan, pero yung ating kaluluwa at spirit, yung kaluluwa, yung puso natin, napaka-malnourished. Why? Kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kain lang tayo ng kain. Bibig mo dyan, ganun ka lang. Diba? Pero yung puso mo, na kailangan mong pakainin, lalo higit sa lahat, yung ating mga gabay na kailangan nating alagaan, ay hindi natin napapakain. Because we have no time opening the Bible. That's very important. Okay? Now, one way, para makakuha tayo ng magandang idea, paano tayo magkaroon ng intimate connection to God, most especially, kailangan yung Biblia ay katabi natin yan. Before and after you sleep, kailangan meron ka malang nabasa na isang chapter or na isang verse doon. Ngayon, kailangan mong i-meditate po yung verse or yung chapter na nabasa mo. And with that, malayo mga kapatid, kapag isabuhay mo lang yung nabasa mo sa Biblia, malayo na ikaw ay magkasala. Amen? Amen. And then, B, Bible. We will proceed to letter E. Kailangan, you have of course to enjoy Eucharists. Like this thing that we are doing, no? Kasi nga, hindi naman siguro sapat na basa ka lang ng basa ng Biblia. Diba? Yung iba nga, minimorize na nga nila yung Bible eh. Diba? Hindi sapat po yun. Kailangan, mag-attend po tayo ng misa. Kung hindi man araw-araw, every week, itong every Sunday na meron tayo, you have to attend the Holy Eucharist or the celebration. Bakit? Kasi ito, isa sa pinaka-importanting sakramento natin bilang mga anak ng Diyos na kailangan makatanggap tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pagdalo ng misa. Kasi nga, ang pagdalo sa misa ay pagkain ng ating kaluluwa. The highest form of prayer, mga kapatid, ito yung tinatawag na gawain na hindi mo dapat po pwedeng baliwalain. No? Hindi sapat na kailangan ikaw ay magdasal, magbasa ng Biblia, magrosaryo or whatever, pero higit sa lahat, kailangan mong umattend ng Eucharist or yung misa. Then the second E of beer
ay itong tinatawag na you have to express love to all. Express your love. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Okay? Huwag mong tapusin ang araw na ibinigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid, na hindi ka nagbibigay ng pag-ibig. Pag-ibig na kung saan dito tayo tinitingnan kung paano natin maisabuhay ang mga turo at ang kautusan ng Diyos sa atin. No? Hindi kasi po pwede yun nagbabasa ka ng Biblia, umatin ka ng misa, pero yung puso mo, wala namang love. Amen? Yung puso mo, ipuno-puno pala ng galit, ng hinanakit. Wala. Walang silbi yung letter B na yan, saka yung E na yun, yung unang E na yan. Kaya kailangan yung love ay buong puso mong ibigay sa kahit na sino. Regardless of races, regardless of age, regardless of religion. Ika nga, hindi mo naman kailangang ibigay ang pag-ibig mo within this group, within the perimeter. Ang love ay kailangan mo ring ibigay doon sa ibang mga taong kabahagi ng simbahan. Hindi ka dapat mamili. Ngayon, of course, if you are going to convince and talk to them about our church, about our affiliation, then it's of course, depende na po yan nila. Kung makukumbinsin natin sila na po yun. As long as nagawa natin yung part natin, na-express natin yung love natin, yung concern natin, and that would be good. Okay? Ang R sa salitang beer is of course extending the rosary every day. Rosary every day. As a weapon, doon sa ating mga ginagawa araw-araw. So, ang rosary ay hindi rin dapat siya mawawala, mga kapatid. Ibahagi natin sa lahat ng mga tao ang uminom ng beer araw-araw. That's for the soul. No? So, yung rosary na yan, mga kapatid, nako, higit na ikalalago yan sa ating Pero ulitin ko kung may magbibili sa akin ng beer mamaya, I will. Hindi. Yun nga, sinabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman masama ang uminom ng alak. Kasi kabahagi po yan ng ating pangangatawan. Wag na wag lang nating gawing bisyo. O mamaya, inuman tayo. Drink occasionally. Okay. So, mag-beer tayo, no? Mag-beer tayo. Bible, Eucharist, express love, then rosary. So, of course, bakit ko to binanggit sa inyo ngayon? Because, of course, we wanted life after death, right? Everyone needed to proceed to heaven with God. Kaya lang, sabi ko nga, bago tayo makapunta doon, kailangan mayroon tayong intimate connection to our God. And magkakaroon lamang tayo ng intimate connection if we will be doing the secret things that given by Him sa atin. Kailangan gawin natin yan. Hindi natin po pwedeng isa pa. Para maiwasan natin, sabi ko nga,